at sulok, O God, ng Israel. At Lord, sa oras din po ito, Panginoon, di namin pinapayagan ang anumang mga gawa, tangka ng kaaway, Lord, sa iyong lupain, in the name of Jesus. At Lord, yung mga nakidnap, yung mga na-hostage, O God, yung mga naapektuhan, Father God, shield them, O God. Thank you, Lord. Tulungan niyo po silang sa iyo manampalataya, tumawag at magtiwala, Panginoon. Lord, iguhin niyo lahat ng mga plano ng kaaway, O Diyos, sa iyong bayan. Salamat po at maging sa aming bansang Pilipinas. Lord, patuloy kang maghari. Patuloy po, O Diyos, na itaas ng aming bansa at patuloy na makilala sa iyo. Salamat po, maging sa namin nalalapit ng 45th anniversary. Ihanda niyo po kami, ihanda niyo po, O Diyos, ang aming po mga mahal sa buhay, ang aming mga iimbitahan. Salamat po upang patuloy namin muli ideklara that Jesus is Lord over the Philippines. Jesus is Lord over our life. Thank you, God. We bless you in Jesus' name. Amen. 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 Palapakagagaling kayo Lord. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Sabihin ko natin, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. 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 Praise God. Isa pa pong malakas sa balakbak sa ating buhay at makapagandang Diyos. Praise the Lord. Sabihin lang po natin, rise and build a God-exalting church. Amen. Excited naman tayo. Kailan po ba ang ating anniversary? Kailan? Sa Sabado. Anong oras tayo magkikita? 9 a.m. Anong babaunin ninyo? Ayan. Ayan, bingo. Masarap yun. Amen. Basta magbaon tayo, ha? Pero magluluto din ang church just in case magkulangan yung mga baon, no? Amen? Mamaya po, bago tayo mag-iwahiwalay, magkakaroon tayo ng groupings, no? Para alam nyo na yung mga groupings natin. Alam nyo kung anong bus number kayo. Okay? Ano po tayo? Bus 1 to 7. Okay? 7 buses po tayo. Ngayon, mga kapatid, kung meron kayong mga naimbitahan na mga first time kung kayo may inimbitahan, sabihin nyo na po ang pangalan para mailista natin. Kasi, ang gusto ng leadership, lahat ng mga first timer, sabi nga first timer. Hindi second timer, ha? First timer po sa church, yun talagang naimbitahan natin. Magiging pagpapala pa kayo kasi yung mga iimbitahan yung first timer, ang gusto ng leadership, bigyan ng kahit na 7 kilong bigas, gano'n. Okay po ba sa inyo yun? Eh, basta paano naman yung nag-imbita? Eh, di magbigay din kayo kung gusto nyo. Okay? Amen? Pero, mag-imbita po tayo, palista po natin. Amen po ba? Palista po natin mamaya yung iimbitahan natin. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Praise God. Amen. Makakaupo na muna tayong lahat. Ayan. Praise the Lord. Okay. Malakas ko lang konti. Son. Ayan. Praise the Lord. Lahat po ba tayo? May t-shirt na? Ganito? Amen? Yan, ito po yung isusuot natin, ha? Tapos, praise God. Yung ating pong mga mahal sa buhay, imbitahan din natin. Amen, diba? Amen? Praise the Lord. Gusto rin natin i-welcome sa oras na ito yung ating pong mga BBS graduates. Patingin padalis nga kamay yung mga BBS graduates. Graduation din natin ngayon. Palapakan natin ang Lord sa kanilang buhay. Mamaya, uupo kayo dito sa harapan. Ha? Okay? Kasi mga graduates kayo. Okay. Praise the Lord. Tapos, this coming Saturday, wala tayong EGR. Kailan ang ating encounter God retreat?
October 21. Okay, yung kung mga hindi nakapag pre-encounter kahapon, pwede pa pong humabol. Tapos, October 21 ang ating pong ang ating EGR. Amen po. Ang gusto nga sana natin every Saturday, tuloy-tuloy na yung mga nagdi-disciple, no? At Charis, no? Tsaka si Shermaine. Praise the Lord, yung ating education team. Praise the Lord. Amen. Praise God. Do you believe that God is doing something wonderful in our church? Amen. Sabihin mo sa iyo kanabi, may ginagawang maganda ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen po ba? Taas nga natin ating kamay sa Panginoon. Sabihin natin, thank you, Lord. I believe you are doing new things and good things in this church. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Sigaw nga po natin muli. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sigaw nga natin muli. Arise. And build a God-exalting church. Amen. Ibig sabihin nun lang, mga kapatid, hindi tayo passive. Active po yun. Arise. Ibig sabihin ng arise, diba? Magbangon, tumindig, at ikaw ay magtayo. Ikaw ay tumulong upang makapagtayo ng, sabi mo, God-exalting church. God-exalting church. Ano ba yung God-exalting church, mga kapatid? Ibig sabihin, ang church natin ay laging nag-desire na magbigay ng kaluhuran sa ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kagabi, ang lakas ng impression sa akin ng Panginoon nung tumayo dito. Tayo po ay may nights of prayer last week. Amen? 6 days. Kaya po, kagabi ang culmination. Nung nakatayo ako dito, impression ng Panginoon. Every day, every moment of our life, gusto ng Diyos na ang ating buhay ay Kanyang maging panahanan at kinalulugdan lagi. Amen po ba? Kaya dapat pala ang buhay natin laging living sacrifice. Sabihin nga natin, living sacrifice. Kaya sabi ng Lord, tama lang na everyday, i-offer mo ang buhay mo sa Panginoon. Alam niyo po ba, noong last Monday, si Brother Eddie, puro pastor kami noon ha, puro pastor. Kasi cascading ng new organizational setup. Pinaba yung bagong organization ng JIL. Ang ginawa niya, yung mga pastor, pinatanggap niya uli sa Panginoon. Pinatanggap niya uli sa Panginoon, ha? Kaya masabi ni Pastora Nancy, sabi niya, grabe si Brother Eddie, mga pastor lahat ang kanyang kaharap, pinatanggap uli kay Jesus. Kaya, alam niyo po, kasi hindi naman ibig sabihin na hinanda mo, na ino-offer mo ang buhay mo dati, hanggang ngayon ay ganun pa rin. Every day, every moment of our life, we must offer our life to God. Kasi may tendency na, kaya nga living sacrifice, minsan ino-offer natin ng Lord. Pagkatapos, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. Amen po ba? So, offer our lives every day. Amen po ba? Taas nga natin kamay sa Panginoon, sabihin natin, Lord, kalugdan mo po ang aking buhay. Ngayong oras na ito, nais kong muling ihandog ang buhay ko upang panahanan mo po, kalugdan mo po, at magamit mo po para sa iyong kaluguran. In Jesus' name, tinatakwil ko, Panginoon, ang anumang nilagay ng kaaway, ang anumang ginawa ng kaaway, upang hindi ka malugod sa aking buhay. I declare, my life is for you. In Jesus' name. Amen. 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 Palakad. Praise God. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po, let us start. Ayan. Lobat yung battery ko. Okay. Sabi sa John 3, praise the Lord, He must increase and I must decrease. Sabihin po natin, He must increase and I must decrease. Sabi sa NIV,
He must become greater, I must become less. Wala pa ba yung aking ano? Okay. Praise the Lord. He must become greater. Sabihin nga natin, He must become greater. I must become less. Sino nagsasalita dito? Si John the Baptist. Lord, sabi niya, gusto ko, at sabi ng mga disipulo ng John the Baptist, sabi niya, Master, Teacher, sabi na, tatandaan niyo po ba yung binaptize ninyo na sinabi niyo, nakita ninyo ang banal na spirito na bumaba sa kanya? Sabi niya, oo, sabi niya, ngayon po, siya po, sabi niya, lahat ng mga tao pumupunta na sa kanya, wala nang pumupunta sa atin. Sabi ng mga kay John the Baptist, lahat po nagpunta na sa kanya. Sabi ni John the Baptist, praise the Lord. Imagine, no? Lahat ng tao pumunta na kay Jesus, wala na kay John the Baptist. Hindi sinabi na, ha? Ba't ganun? Hindi niya sinabi yun. Sabi niya, praise the Lord. Sabi niya, because He must become greater. I must become lesser. Dahil iyon yung purpose ko. Ang siya'y maitanghal sa buhay ko. Para sinasabi ni John the Baptist, that is because I exist so that Jesus may be exalted in my life. Amen? Kaya kapag ikaw nagiging lesser and lesser ka at si Jesus na lang nakikita sa buhay mo, mag-praise the Lord ka. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God! Thank you. Praise the Lord. Okay. Amen. Sabi sa Philippians chapter 2, sabi po sa verse 6, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, sabi po dito, but made Himself nothing. Okay. Sige, basahin natin na para pare-parehas tayo. No? Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Kaya nung sinabi ng Diablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Sabi ni Jesus, man does not live by bread alone. Amen? Hindi ko gagamitin ang aking pagiging Diyos para sa aking advantage. Amen po ba? Anong sabi sa susunod na verse? Rather, He made Himself nothing. Sabihin nga, nothing. Sige, basahin natin susunod. By taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Alam niyo po ba yung servant nung panahon na yon? Parang ang status ng servant noon, doormat. Alam niyo yung doormat? Bago ka makapasok sa bahay, tatapakan, pupunasan yung paa. Gusto mo ba yun? Pero iyon yung pinili ni Jesus. Doormat. Ibig sabihin, bago makapasok sa langit, siya muna yung magpapakahirap. Amen po ba? Sabihin mo, di ba rin doormat? Amen? Basta may mga tao makapasok sa langit sa pamamagitan natin. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. At hindi lang yun. Sabi naman, being made in human likeness and being found in appearance as a man. Sabi naman, He humbled Himself, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Next. Okay. Nangyari. Okay. He made Himself nothing, taking the very nature of a servant, being found in appearance as a man, He humbled Himself, sabi po doon, and became obedient to death. Hindi lang siya basta sa servant, He became obedient to death. Even death on a cross. Sabihin mo, even death on a cross. Ang death on a cross noon, yun yung pinakamahirap na kamatayan. Kaya, sobrang natuwa ang Lord sa Kanya. Ibig sabihin, si Jesus, sobrang niyang ibinaba ang Kanyang sarili. Mga kapatid, Jesus is our example. Amen po ba? Anong sabi sa verse 5?
your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Pakisiptapik lang yung katabi, sabihin mo, our attitude should be the same as that of Christ Jesus. Kahit siya'y Diyos, hindi niya inalintana ang kanyang pagiging Diyos, bagkus siya ay naging lingkod, siya ay naging punasan ng paa. Amen po ba? Doormat. Tapos, pero, natuwa ang Lord sa kanya. Ano ang sabi ng Bible? Basahin nyo nga natin malakas, everybody. Hindi na yan. Therefore, God, ayan, ano bang problema sa ating ano? Okay. Sige, verse 9. Everybody. Therefore, God exalted Him to the highest place. Amen? Sabi mo, God exalted Him to the highest place. Amen? And gave Him the name that is above every name. Sabihin na natin, name that is above every name. Kapag ikaw pala, handa kang ibaba ang iyong sarili upang ang Diyos ay maitaas sa ating buhay, bibigyan ka ng Panginoon ng name that is above every name. Amen po ba? Kung sa eskwela, ikaw ang magiging ikaw yung magiging blessing sa lahat. Kung sa opisina, ikaw ay ipopromote ng Lord. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay tinitignan ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Taas nga na natin kamay sa Panginoon. Lord, help me to be like you. Help me to be a servant like you. In Jesus' name. Sige, pag-pray nga natin yung ating mga equipment. Lord, in the name of Jesus, Father God, i-bless mo po ang aming mga computer, ang aming projection, ang aming pong lahat-lahat, Panginoon, o Diyos, upang magamit mo po at ang aming buhay, magamit mo po para po sa iyong kaluwalhatian. In Jesus' name. Amen. 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 Palakpakan natin, Panginoon. Praise God. Lumalakas sa balakpak sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Amen. Amen. Sabi sa Psalm chapter 34, magnify the Lord with me. Let us exalt His name together. The English word exalt, next slide na po yun, comes from the Latin word exaltare. Okay? Which means to lift up. Amen? Lift up. Sabihin nga po natin, lift up. Amen? Praise the Lord. Okay. Kagaya ng nanalo ang Gilas, o kaya yung mga nagsa-champion, di ba? Itinataas nila yung mga captain ball nila, di po ba? Yung mga leader. Alam niyo, nakakatuwa po yung panalo ng Gilas kasi laro yun nung Friday. Tapos, nakalimutan kong ipag-pray dito. Pero, nung pauwi na kami ni Kuya Almer, sabi ko, naalala ko, Kuya, laro pala ng Gilas ngayon kontra Jordan. Kontra Jordan, championship. Gold. Kaya, pag-pray natin, pinag-pray namin sa sasakyan. Tapos, no-monitor ko. Ang nakita ko, lamang ng 6 points ang Gilas. Wala na akong makita ang update. Ang sabi ng Lord sa akin, mag-pray ka lang. Mag-pray ka hanggang matapos ang game. Hindi na ako nag-search, nag-pray na lang ako. Habang nasa LRT, nag-intercede ako. Nung nasa bus na ako, tinignan ko, praise God, lumamang ang Gilas ng 10 points. Amen? Panalo tayo. Gold tayo sa basketball sa buong Asia. Palakpakan natin ating Panginoon. Praise God. Alam niyo po ba kung kailan ulit nangyari yun? 1962. Amen? Kuya Manolo, ano pa lang siya noon? 10 years old. Tama ba, Kuya? Akala ko 10 years old. Okay, 1962 yung last gold natin. Kaya po, napakalaking pabor yun. Pag talaga nag-pray ka, alam nyo, parang imposible kasi nung naglaro ang Jordan at Philippines, mga 2 weeks ago, okay, nung
sa ano pa lang, elimination, lamang ang Jordan ng 25 points sa atin. Tinalo tayo by 25 points. Ganun. Miracle na po, puro miracle. Imagine yung China, naglaro ang China tsaka Philippines, no? Last 3 minutes, 9 points ang lamang ng China. Ba, naghimala ang doon. Last 3 minutes, nakapag-triple si Brownlee. Lumabang pa tayo ng 1 point, panalo tayo sa China. Kaya po, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. The most satisfying life we can ever have is to exist and live for God and God alone. Sabi ni Brother Eddie Villanueva. Okay? Praise the Lord. Ayan, next slide po yun. Okay. Praise God. Sabihin natin, the most satisfying life we can ever have is to exist and live for God and God alone. Amen po ba? Gusto mo bang maging masaya sa iyong buhay? Amen? Mga kapatid, mag-desire ka na si Jesus ang mataas sa buhay mo. Lagi kang masaya. Pero kapag gusto mong itaas ang sarili mo, o kaya gawin yung nais mo, magiging boring ang buhay. Kasi our self can never be satisfied. Pero kapag si Jesus ang lagi mo itinataas, lagi kang magiging masaya. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Lumalakas na palakpak po sa ating Diyos. Yan. Praise the Lord. Basahin nga natin ang malakas, Ephesians 5:26, 27. Next slide. So that He might sanctify the church, having cleansed her by the washing of water with the word of God. So that He might present the church to Himself in glorious splendor. Sabihin nga natin, in glorious splendor. Without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Amen po ba? Alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos, sabihin nga po natin sa ating katabi, kapatid, inihahanda tayo ng Lord sa langit. Amen? Ano ang meron sa langit? O, pag-usapan na lang natin kung anong wala, kasi lahat ng bagay na magaganda meron sa langit, no? Amen po ba? Anong wala sa langit? Walang pangit sa langit. Amen? Kaya sabihin ko sa iyo, walang pangit sa langit. Kaya ibig sabihin noon, mga kapatid, tayong lahat, pagdating natin sa langit, magaganda at gwapo tayong lahat. Amen po ba? Anong wala? Wala yung kapangitan sa ating buhay. Amen? Kaya dito pa lang sa lupa, tinatanggal na ng Lord yun. Tinatanggal ng Lord ang kasalanan kasi walang kasalanan sa langit. Tinatanggal ng Lord ang kasungitan kasi walang masungit sa langit. Amen po ba? Tinatanggal ng Lord ang karamutan kasi pagdating sa langit, wala nang maramot. Amen po ba? Amen? Kaya dito pa lang, God is refining us. Kaya, huwag mo sabihin sa Panginoon, Lord, bakit naman ganito yung nangyayari sa akin? Kasi, inihahanda tayo ng Lord sa langit. Pakikalabit ang katabi sa kapatid, inihahanda tayo ng Lord sa langit. Amen po ba? Amen? Para pagdating natin sa langit, tuloy-tuloy tayo. Amen po ba? Mga kapatid, of course, ang Panginoon ang siyang nagligtas sa atin. Pero gusto ng Panginoon, tingnan nyo, God wants to present us to Himself as a radiant church. Pag sinabing radiant, individually radiant tayo, and collectively as a church, radiant tayo. Amen po ba? Amen? Paano ba ang radiant church? Without stain, without wrinkle, or any other blemish. Walang dumi. Amen po ba? Amen? Amen? Ano ba ang radiant? Anong sabi ng Psalm 133? Ano yung nakaka-please sa Lord? Ano yung nakapagbibigay kanuguran sa Panginoon? Ano ba? Psalm 133? Okay? Huwag nyo na yung class, baka magulo yung ano, no?
Memorize ko naman yun. Sabi doon, what is pleasing to God? Okay, huwag nyo lang i-flash yun. Stay na lang kayo dun sa ano. Okay, anong sabi doon? How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Sabihin nga po natin, it is good and pleasant when brothers live together in unity. Alam nyo, ang isang magulang, wala nang mas masaya sa kanya, kundi ang isang pamilya na isang anak niya ay nagmamahalan. Amen po ba? Ganun din sa Diyos. Amen po ba? Amen? Palapahan po na natin Panginoon. Praise God. Okay. Ayan. Our distinctives as a glorious church. Sabihin nga natin, distinctives. Pag sinabing distinctives, ang ibig sabihin po niyan, ano yung kaibahan natin? Ano ba ang DNA ng JIL? Sabihin nga natin, DNA. Ano ba yung ibig sabihin DNA? Ay, si Kuya Manolo, ano yan? Kuya Manolo, ano yung ibig sabihin DNA? DNA. Deoxyribonucleic acid. Kuya, pakiulit mo nga. Deoxyribonucleic acid, no? Deoxyribonucleic acid. DNA. Sturmer yan, eh? Ano ba kayo? Okay. DNA. Okay, ano ang DNA ng JIL? Medyo marami po ito pero napakaganda pag natutunan ito, lalo na yung mga graduate natin. Okay? Pag JIL ka, ito ang pagkakakilanlan mo. Bawat isang church, merong uniqueness. Okay. Sige. Number 1. Okay. Sige. Ready? Number 1. Number 1, we are a worshiping church. Sabihin nga natin, worshiping church. By the way po, yung mga bata, mayroon pong children ministry dito, ha? Okay? May teacher naman tayo dyan? Okay, hindi. Si ano muna, sino bang, kasi first lang kayo, no? Okay. Si teacher, kayo muna bahala sa mga bata. Kasi first and second siya. Ayan. Darling, ikaw muna doon. Ayan. Okay, sige. Ayan po, may teacher na doon. Kasi yung mga teacher natin, meron silang lakad eh. Okay, so, para nakafocus yung mga bata. We are, sabi, we are a worshiping church. By the way, mga kapatid, kailangan natin ng mga teacher. Si Angelica at saka si Roseanne, nag-teacher kayo, no? Very good, mamaya. May life group kayo, no? Lahat ng mga nag-apply dun sa ministries, may teacher po tayo mamaya, ha? May mga short life group lang yung 15 minutes. Kaya wag po kayong uuwi. Okay? Praise the Lord. Sabihin natin, worshiping church. We are a church that consistently. Pwede ba makibasa kayo sa akin? Yan. Sabihin nga natin, we are not ashamed to present our love to God. Hindi ka nahihiyang umiyak, hindi ka nahihiyang magsabi, I love you, Lord. Amen po ba? Hindi ka nahihiyang magsabi sa opisina na mahal ko si Jesus. Amen po ba? Worshiping church. Sabihin nga natin, worshiping church. Amen. Praise God. As a church, pakinggan nyo to, wala sa slides to, no? As a church, we seek to lead others to hear, experience God's presence, and how they too can discover, respond, and express their love to God. Kaya sa prayer meeting natin, wala tayong ginawa kundi worship. Amen? Pray.
Worship is the reason that we are created. Sabi sa Isaiah 42, the people I formed for myself that they may declare my praise. Amen po ba? Sabi mo, that is the reason why God created us. Worship is the lifestyle of the church. Amen? Kaya ako, nung bago akong Kristiyano, pag hindi ako naka-attend ng praise and worship, hindi kumpleto ang aking pag-attend. Ganun din po ba kayo? Amen? Oo, kailangan ma-start ko dun sa praise and worship. Pag hindi, kailangan ulitin ko kung may second service. Amen? Praise the Lord. Okay. Worship is our lifestyle. Whatever you do, ang sabi sa 2 Corinthians 10:31, anong sabi doon? Whatever you do it all for the glory of God. Amen po ba? The most valuable thing the Psalms do for me is to express the same delight in God which made David dance. Ang sabi ni C.S. Lewis, ang pinaka-importanting nagawa ng Psalm sa akin, sabi ni C.S. Lewis, ay yung malugod sa Diyos. Amen? At maging dahilan yun upang ako ay sumayaw at magpuri sa harap ng ating Diyos. Amen po ba? Sabihin mo sa'yo, madami, malugod tayo sa Diyos. Amen po ba? Every day, gusto ng Panginoon. Alam nyo, umaga pa lang, nagkakaroon na ng battle sa buhay natin. Umaga pa lang, ang diablo, gusto niya malungkot ka. Tama? Gusto niya sumimangot ka. Kasi pag sumimangot ka, hindi na matutuwa ang kapitbahay mo. Di ba? Pag sumimangot ka, yung mga kasama mo sa bahay, hindi na rin sila matutuwa. Amen po ba? Tama, Rachel, no? Pero kapag bumiti ka, lahat na naman, kahit yung mga nagsimangot, matutuwa sa'yo. Taong to, parang walang problema lagi nakangiti. Amen po ba? Kaya sabi ni Jesus, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen po ba? I will rejoice and be glad in it. Amen? Pagkising nyo sa umaga, sabihin nyo agad, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Let us rejoice. And be glad in it. Let us rejoice. Amen? Kahit po may problema, mag-rejoice. Yes. Kasi kahit yung problema, nagawang blessing ng Diyos kapag nagtiwala ka sa Kanya. Amen. Amen po ba? Palamahan natin Panginoon. Amen. Praise God. Worship is not just singing songs, praising or lifting hands, bowing and kneeling down. Tandaan ninyo, hindi po doon nagtatapos ang worship. Ang pinaka-importante sa worship is our life. Amen po ba? Sino ka kapag walang nakakakita? That's worship. That's your worship. Sino ka kapag ikaw ay wala sa church? That's our worship. Amen po ba? Amen. It is a matter of the heart. Sabihin nga natin, matter of the heart. Okay. Tatandaan ninyo yung heart of worship? Sabihin nga natin, tiklaro natin, the heart of worship. Kuya Manolo, sabihin mo, the heart of worship is the worship of the heart. Yung palang ibig sabihin ng heart of worship. Noong una, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng heart of worship. Heart of worship. Ang ibig sabihin pala ng heart of worship, ang sentro ng pagsamba ay ang pagsamba ng puso. Hindi yung pagsamba ng bibig, hindi yung pagtaas ng kamay. Ang sentro ng ating pagsamba ay yung laman ng ating puso. Kaya pwede kang sumamba kahit wala ka sa church. Amen po ba? Basta ang laman ng puso mo si Jesus. Kapag binuksan ang puso mo, hindi ang crush mo ang nandyan. Amen? Hindi kung sino yung nandyan. Pag tinignan ng puso mo, si Jesus, ba? Magugulat ka, ang puso mo mukhang Jesus. Mukha ni Jesus ang nakalaga. Amen po ba? Palapakan nga po lang natin, Panginoon. Yun, ibig sabihin noon, kapag ang desire mo lagi si Jesus ang malimap sa buhay mo,
Alam mo, iyon yung tunay na pagsamba. Amen po ba? Taas na natin ating kamay, sabihin natin, Lord, make my life pleasing to you always. Amen. Amen. Praise God. JIL Church expresses worship in all we do. Our activities, gatherings, outdoor, indoor. Sabi ni Brother Eddie lagi, I exist for Jesus alone. Sabi naman ni Senator Joel, I exist to give glory to God. Period. Ano yung sinabi, halimbawa ni Brother Manolo? Sorry lagi ko kasi nakikita si Kuya Manolo Kasi lagi niyang kinakalabit si Brother Ramon. Di tuloy makapakinig si Brother Ramon. Okay, sabi ni Brother Eddie, I exist for Jesus. Sabi ni Senator Joel, I exist to give glory to God. Ano yung sinasabi natin? Ano yung sabi natin? Ako, ang sabi ko, Lord, my life is for you alone. Amen po ba? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Okay. Number 2. Ano yung number 1? Anong distinctive natin? JIL is worshiping church. Number 2. We are a healing church. Sabihin nga natin, healing. Ano yung healing church? Pakibasa nga po. Malakas, everybody. Go. We are a church that testifies of the wholeness that God gives to the hurt, the sick, and the lost. Kaya lagi natin sinasabi, mga kapatid, pag nakain Jesus tayo, ang Diyos ay Diyos ng kagalingan, pagpapala, Diyos ng himala. Amen? Dapat, ang gusto ni Jesus sa atin, ang ating buhay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman. Amen po ba? Totoo yun. Hindi yun materialistic. Because, sabi ng Bible, Psalm chapter 22 verse 10, the blessing of the Lord brings wealth. Amen po ba? Pag natuwa ang Lord sa iyo, do you agree with me? Pag natuwa ang Lord sa iyo, ikaw ay giginhawa at sasagana. Amen? Totoo ba yun? Yes. Totoo po yun, mga kapatid. At habang ikaw ay nagbibigay, naniniwala ba kayo doon? Habang ikaw ay nagbibigay, ikaw ay patuloy na mananagana pa. Amen? Amen? Nakita ko yun Kapag ang resources ng Diyos, ginamit mo para yung mga mahal mo sa buhay ay makakilala sa Kanya, dodoblehin ng Diyos yung resources mo. Amen? Bibigyan ka pa niya ng maraming resources. Amen? Amen po ba? Si Brother Eddie po, nagsimula siya kasi siya yung founder natin, no? Okay? 15 students lang ang JIL. Ngayon po, nasa 70 countries all over the world. Siguro pag binilang mo ang church, yung ganito kalalaking church ng JIL, baka mga all over the world, mga 10,000. Kapag binilang mo yung mga malalaking church, yung 1,000 plus, baka mga 500. Ganun, all over the world. Yung, o kaya siguro, bilang 100. Yung mga medium, yung capacity. Ang pinakamalaking capacity natin sa Taiwan, sa Hong Kong, dito sa Pilipinas. Napakadami, mga kapatid. Pero nagsimula lahat yun, 15 students. Sino yun? Sila Ate Amor, sila Kuya Dino, sila po yung 15 students, no? Sila Timenchi. Okay, si Brother Eddie, nung siya ay kasing edad ko, hindi pala, nung siya ay kasing edad ko, with, na po siya, talagang national figure na siya. Pero nung siya 32 years old, 30 years old, kasing edad ni Anthony, alam niyo po, ang mga kaano na ni Brother Eddie, sila President Ramos. Ganun siya. Pero nagsimula siya, 31 years old, nagsimula ang JIL. Alam niyo po, simple si Brother Eddie, isang teacher. Diba, naikwento ko nga sa inyo, dumadating sila sa point na wala silang almusal, wala silang pambili ng gaas. Ganon sila. Pero, bakit pinagpala ng Lord?
Okay? Pinagpala ng Lord. Nung nag-birthday po siya last week, birthday niya, sinorpresa namin siya. Kami mga pastor, sinorpresa namin siya. Kami ang nasorpresa. Bakit? Kasi imbis na kami ang magbigay ng regalo, kami ang binigyan ng mga regalo. Pati mga bata na pumunta, binigyan niya. Tapos, ang ginagawa niya, pinapatawag niya lang ng mga kaklase niya, mga senior citizens na ngayon. Nagkakaroon sila ng fellowship. Pero ang purpose niya, to share the Word of God. May time, noong siya ay mga 40 years old, alam niyo, nag-birthday siya, inarkila niya ang buong Hilton. Sabi kasi ng Lord, anong gagawin ko? Sabi ng Lord sa kanya, Brother Eddie, sabi niya, etong mga matataas na taong to, nilalapit ko sa iyo kasi gusto ko makarinig sila ng Word of God. Kapag hindi sila nakarinig ng Word of God, sisingilin ko sa iyo ang mga dugo. Kaya sabi ni Brother Eddie, Lord, anong gagawin ko? Ang ginawa niya, inarkila niya yung Manila Hilton. Sabi niya kay Sister Dolly, sabi niya, gamitin natin ang personal savings natin. Arkilahin natin ang Manila Hilton. Patawag natin sila Ramos, si Enriquez, si Imelda, sila at doon, sabi niya, mag-preach ako. So, ginawa nila, napuno. Napuno yung Manila Hilton. Ang laki ng presyo, ang laki ng bayad. Pero sabi niya, nandun ang lahat, napuno ng mga politicians. Tapos nagtataka sila, nakaupo sila, magkatabi si Enrique at saka si Imelda, kakatapos lang ng People's Power Revolution. Kaya hindi sila, hindi daw sila titinginan. Alam niyo po, nung tumayo siya, sabi niya, baka po nagtataka kayo, bakit nandito kayo? Bukod sabi niya sa birthday ko, may mensahe kasi ang Lord na gusto niyang i-share ko sa inyo. Kaya sabi niya, pag tinanggap niyo po, praise the Lord. Pag hindi niyo tinanggap, wala na akong pananagutan sa inyo. Kaya nag-preach siya. At doon nakarinig ng Word of God sila Imelda, sila Ramos, si Enrique. Kaya grabe yung pag-bless ng Lord kay Brother Eddie. Kasi ang gusto niya, kung anong gusto ng Lord. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Praise God. Ang JIL is a healing church. Sabihin natin, healing church. Healing church. Pangatlo, JIL is a soul-winning church. Sabihin nga natin, soul-winning church. Soul-winning church. Pakibasa po natin. Everybody, we are a church whose heart is to see each man with the eyes of eternity. Okay? Ang tingin natin sa tao, hindi yung dito lang niya sa lupa. Ang tingin natin sa tao, ay, ang kaluluwa nito kailangan maligtas. Amen po ba? Ang tingin natin sa dapat sa lahat ng kapitbahay natin, ay, may kaluluwa ito na kailangan kong sharean. Amen po ba? Soul winning. Amen po ba? Sabihin mo, ganun pa ba yung puso natin? Amen? Si Brother Eddie po, basta may nakatabi siya, hindi pwedeng may makatabi siya ng 20 minutes na hindi niya si-sharean. Si Manny Pangilinan, si Antonio Coangco, basta nagkaroon sila ng hindi pwedeng walang gospel. Kaya ganun po siya. Kaya tayo po ay, kumbaga, mga anak tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Brother Eddie, no? Kaya dapat ganun tayo. Sabi mo, dapat ganun tayo. Amen? Wala kang makakatabi na may pagkakataon ka na hindi mo may share sa kanya yung kaligtasan ng Diyos. Amen po ba? Taas nga lang natin kamay, sabihin natin, Lord, tulungan niyo po ako na sa lahat ng pagkakataon, maibahagi ko ang pagmamahal mo. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Lord. Praise God, praise God. Kaya mag-pray tayo. Kapag sinabi ng Lord, anak, sharean mo yan. Okay? Halimbawa, sa hospital, may nakatabi ka, no? O kaya, dun sa eskwelahan, may nakatabi ka. Okay? But, may pagkakataon na sharean mo. Amen po ba? Kahit sa sasakyan, kapag halimbawa, may nakatabi ka, halimbawa na matagal ang biyahe nyo at nakita mo mukhang malungkot, may problema, pwede mong share. Amen po ba?
Amen? Praise God. Sila si Brother Jerome, tsaka sila Carmina, nakakilala sa Panginoon, sa trucks, no? Trucks, may nagbigay sa kanilang trucks. Pwede rin natin gawin yun. Amen? Praise the Lord. We should see every person, okay, in the eyes of eternity. Praise the Lord. Okay, next. Sabihin nga natin, Jesus' heart bleeds for the lost. Para habang merong taong hindi paligtas, ang puso ng Diyos ay nagdudugo. Okay, next, number 4. Sabihin nga natin, we are a praying church. Sabihin natin, praying church. Pakibasa po natin, everybody. Whose backbone is prayer. As a church, we, along with others in the body of Christ, plot with the Lord in prayer for the battles that have yet to be fought, but already won. Amen po ba? Sa pamamagitan ng panalangin tayo, nakikipagniig sa Diyos kung paano tayo magtatagumpay sa bawat battles. Sabihin nga natin, praying church. Praying church. Ano ang dapat tendency natin, lalo na nung pandemic? Ako, tuwing may problema, wala akong ibang pupuntahan kundi prayer. Amen? Lalo na kapag ang problema hindi ko kaya. Pag kaya natin, of course, mapatulong tayo sa Diyos. Pero pag hindi natin kaya, ibigay na natin sa Panginoon. Amen po ba? Kahit ubusin mo ang energy mo dyan, pag hindi mo kaya, wala kang magagawa. At maraming pagkakataon, nagtataka tayo, Lord, bakit mo ngayon pinapadaan sa bagay na mahirap? Kasi gusto ng Diyos, lagi kang magtiwala sa Kanya. Amen po ba? Amen? Palapakan natin Panginoon. Praise God. Okay. Next. We value and uphold the power of prayer. Sabihin nga natin, prayer is power. Prayer is power. The early years of JIL, intensified prayer meetings and overnight prayer meetings attract the power of the Holy Spirit. Natatanda niyo yung mga overnight prayer meetings natin? Sino nakaka-attend po dada mga overnight? Ngayon, don't watch naman ang puso. By the way po mga kapatid ha, simula po bukas, magkakaroon na tayo ng don't watch mula Monday to Saturday. Okay? Ito po ay pangungunahan ng ating pong win. Ayan, Kuya Elmer, tayo nga po kayo. Si Kuya Elmer, Warriors Intercessors Network. Kasama yung ating mga prayer warriors. Mga prayer warriors, kasama sila ng Wednesday. So, kayo po ay inaanyayahan. 1 hour lang po ito, 4:30 to 5:30. Hindi na natin ginawang 1.5 hours, no? Kasi focus tayo sa prayer. 4:30 to 5:30 lang po para hindi tayo masyadong maano sa umaga kasi pumapasok pa yung iba. Via Zoom. Amen po ba? Via Zoom. So mamaya ipa-flash po yung link. Picturean ninyo. Tapos ipo-forward naman sa lahat ng mga ano. So, mas maganda everyday. Imagine, napakasarap. Umpisahan mo ang umaga ng mananalangin. Amen? At lalo na, sama-samang panalangin, nakakatuwa yun sa Lord. Amen? Palapakan po natin, Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Okay, next. Ayan. Number 5. We are a visionary church. Sabihin natin, visionary church. Pakibasa nga po, everybody. That looks toward the future. As a church, we concede the futility of walking and planning without God's revelation. Sabihin nga natin, we concede in the futility. Ano yung futility? Kawalan ng saysay na ikaw ay lumakad sa buhay nang walang kapahayagan ng Diyos. Amen po ba? Kasi pagod na pagod ka, ang layo ng nararating mo, pagdating pala doon sa dulo, hindi naman pala yun yung ano, pupuntahan mo, nakakapagod yun. Babalik ka ulit. Okay, next.
Mga kapatid, alam niyo po, sabihin nga natin, without vision, the people perish. Pity the church who has a visionless pastor. Aba, pag wala palang vision ng pastor, nakakaawa yung church. Amen? Tanungin mo nga sa iyo, katabi, may vision ka ba? Amen? Dito sa church, anong vision natin? Okay, nagkaroon tayo ng vision sa Rodriguez. Nagkaroon ba ng kaganapan, Kuya Joel? Amen, may gawain tayo sa Rodriguez. Nagkaroon tayong vision sa Maricaban. May gawain tayo sa Maricaban. Amen? Ang vision natin sa Edam, Kuya Albert, magkakaroon ba tayo ng gawain sa Edam? Amen? Sa Charis, sa Vizcara, Tita po, magkakaroon ba tayo doon ng gawain na extension? Vision. Amen po ba? Sa Ascanio, Kuya Francis, Ate Josie. Si Kuya Francis. Ate Josie, magkakaroon ba tayo ng church doon? Dati, malapit na yan, biglang nag-pandemic. Mga kapatid, sabihin natin, vision. Amen? Tingnan natin, Okay. Mga kapatid, saan ba nagsimula yung JIL? Okay? 15 students. Sabi ni Brother Eddie, sa 15 students, naniniwala ba kayo mapupuno natin ang kwarto ito? Sabi niya, opo. Within less than 6 months, puno na puno na sila. Sabi, naniniwala ba kayo kaya natin punuin yung auditorium sa taas? Sabi ng mga kasama ni Kuya Ed, opo. Within 1 year, puno na auditorium. Tapos, bumaba na sila sa Arroyo Quadrangle. Hanggang, ang nangyari po, nung bumaba sa Arroyo Quadrangle, sinara ang Arroyo. Kasi, ang daming, yung bang religious jealousy, parang panahon ni Jesus, nagsiselos yung ibang religion. Alam niyo po, na-scatter tayo. Sino naka-attend ng UN Avenue? Naka-attend ng Binance. Ako po, kumalat. Kung saan-saan. Kaya ang nangyari, kumalat ang JIL sa lahat ng lugar sa Metro Manila. Akala ng Diablo, mapapasara ang JIL dahil sinara ang Arroyo. Hindi niya alam, lalong kumalat. Amen po ba? Persecution brings growth. Amen po ba? Okay, ano ang mga naging vision ng JIL? Sabi niya, andun na ako. Naniniwala ba kayong, okay, una muna yung JIL CF, medyo extension lang JIL CF. Ako po ay teacher sa JIL CF 23 years. Si Nigel, doon nag-aaral, si Sister Pe, doon nagtuturo. Ang JILCF po ngayon, kung hindi pa kayo nakapunta, pasyalan niyo po yung sumama kayo. Meron po tayong 800 students sa grade school, more than 100 o 200, 100 students sa preschool, more than 2,000 sa junior high school, at saka mga 4,000 siguro sa senior high school, o 3,000. Tapos sa college, more or less 2,000. So, I think all in all, ang ating estudyante is 6,000 to 7,000 sa JIL. Mga kapatid. Kaya, tayo po ay libre ang ating, libre ang ating college by virtue of our free education sa Kaya, nakakatuwa kasi ito ay vision lang. Yung Zoe TV, yung Light TV na nakikita natin yung mga shows, yung A to Z, lahat po yan ay nagsimula sa vision. Yung Radio TV, yung radio, ay radio din po tayo, baka hindi nyo na yung sa Calabarzon, meron po tayong light radio doon. Okay? Ano pa po, mga kapatid, yung atin pong cornerstone, malapit na rin yung matapos. Amen po ba? Kasi dire-diretso. At mapalad tayo dahil sa harap ng Panginoon, bahagi po tayo doon. Amen po? At hindi lang yun. We are in 70 countries worldwide. Dati ang JIL, nasa Arroyo High School lang. Vision. Sabihin nga natin, vision. Amen?
Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Are you a visionary? Are you visionary? Ikaw ba ay visionary? Amen? Amen. Number 6. Basahin po natin. We are a Spirit-filled church. Basahin po natin na malakas. We are a church whose way of life is to seek out the Spirit's baptism as well as His anointing in everything. Sabihin niyo agad, in everything. Ano yung everything? In sharing, preaching, writing, teaching, praying, listening, performing, and so forth. Kaya ang ating team sa ating pong anniversary, basahin niyo nga po, everybody, Spirit-filled life, witnessing, discipling for Christ. Amen. Proud po ba tayo na tayo ay mga Kristiyano? Amen. Proud po ba tayo na tayo ay mga JIL people? Amen. Amen. Praise God. I-continue po natin ang series na ito next after anniversary. Napakaganda pa po na kailangan nating maintindihan. Ano ba ang pagkakaiba ko bilang isang JIL member? Amen po ba? Amen? Taas nga natin po ang kamay sa Panginoon. Sabihin natin, thank you Lord for making me a part of this glorious ministry. Pour in your heart. Salamat po. Katulad ng JIL, ako rin po ay maging worshipful, maging prayerful, maging visionary, maging soul winner. Lord, help me to be Spirit-filled in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. And heal my life, Lord. Bless my life. So that I will become an instrument of your healing. An instrument of your blessing. In Jesus' name. Tayo po tayong lahat sa oras na ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Awitin nga natin, you are beautiful beyond descriptions, too marvelous for words, too wonderful for comprehension, like nothing ever seen or heard. Sabi sa chorus, I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words. Too marvelous for words. Too wonderful for comprehension. Like nothing ever seen. Like nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depths of your love? You are beautiful.
not an accident that we are here, that we belong to the family of JIL. Kung paanong special na tinawag ng Diyos ang Jesus is Lord Church Worldwide, special ka rin tinawag ng Panginoon upang ikaw ay maging kabahagi sa napakagandang layunin niya. Ngayong oras na ito, renew your commitment and say to God, Lord, I want to be your instrument through the JIL ministry to fulfill your purpose in my life, in my family, in my community, among the people you entrusted to me. Taas na natin kamay sa Panginoon. Sabihin natin sa oras na ito, Panginoong Jesus, muli ko po nilalagay sa harapan ang aking buhay sa iyong harapan, sa iyong paanan. Panginoon, saliksikin niyo po ako. Ano bang mga bagay na nais niyo po pong ayusin, tanggalin sa aking buhay upang ang buhay ko ito ay maging mabangong samiyo, kalugod-lugod sa iyong harapan. Ngayong oras na ito, Panginoon, kumpleto ko po ito sa iyong binibigay. Nilalaan ko sa iyong aking buhay. Nag-iisa lang po ito. Kaya nais ko pong gamitin mo para sa iyong kaluguran. Panginoon, gusto ko rin maging kalugod-lugod sa iyo. Kagaya ng paggamit mo ko kay Brother Eddie, sa aming mga naunang mga leader, nais kong gamitin mo ang buhay ko. Kagaya ng pagsunod mo ko sa banal na kalooban ng Amang Diyos, nais kong sumunod sa iyong nais sa buhay ko. Panginoon, sa oras na ito, ibuhos ko po sa aking buhay ang iyong biyaya. Ngayong oras na ito, pakalinisin mo po ako. Alisin mo ang anumang mga bahay tugis. At ang buhay ko ito ay may pamuhay ko para lamang sa kaluguran. Sabihin natin sa Panginoon, ngayong oras po ito, I welcome the new dimension of your power, of your anointing in my life. I welcome the abundance of your presence, of your blessing in my life. In Jesus' name, sabihin natin, Lord, Holy Spirit, I welcome the outpouring, mighty outpouring of your power in my life beginning today. I will never be the same again. I will never be the same again. I will be your servant for life, forever. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Yes, amen. Father of mercy and grace, thou art welcome. Come here in this place. Holy Spirit, thou art welcome.
na ito, mga kapatid, lahat tayo na nagnanasa na, Lord, I want more of your power. Just come forward. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, Holy Spirit, thou art welcome in this place. Thou art welcome. Amen. Just come. Just come. Yes, Jesus. His power in our life. Ngayong oras na ito, in this new season of our service to God, ang nais ng Panginoon is to increase His power, increase the level of His presence in our life. Kung ito yung minanasa natin sa oras na ito, itaas mo ang iyong kamay wherever you are. Itaas mo ang iyong kamay at sabihin sa Panginoon, Lord, I need your power more than anything else, more than ever before. I need you in my life. Fill me, Lord. You know my heart. Alam mo ang kahinaan ko. Alam mo ko, Panginoon, ang takot ko. Alam mo rin ko ang nasa puso ko. Ngayong oras na ito, pinapasakot ko ito sa lahat. Yes, in the name of Jesus, right now, receive the new, fresh anointing, power of our Lord, the Holy Spirit. Yes, in the name of Jesus, wherever you are, God is touching you right now. God is filling you right now. In the name of Jesus. 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 Yes. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Inaabot ka ng Panginoon ngayon. Yes. Kausapin mo ang Panginoon. God is reaching out to you. God is filling us. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hindi ka nalilimitahan, O Diyos, ng distansya. Hindi ka nalilimitahan, Panginoon, ng anumang mga bagay sa aming buhay. Lahat ng mga nagnanais na ikaw ay maranasan, Lord, hindi mo po binibigo. Kaya sa oras na ito, we receive, O God, Lord, your power. We receive the new fresh power and anointing of our Lord Holy Spirit. We will never be the same again. Our service to you will never be the same again. Lord, taas na natin kamay sa Panginoon, sabihin natin, Panginoong Jesus, ngayon pong oras na ito, simula sa araw na ito, ang buhay ko ay para lamang sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Panginoong Isus, sa oras na ito, Diyos, igawad niyo po ang kagalingan, igawad niyo po, Diyos, Panginoon, ang himala, igawad niyo po, Diyos, ang pagpapala, igawad niyo po, Panginoon, ang anumang mga katugunan sa panalangin sa aking mga kapatid na ito, sa aming mga mahal sa buhay. At sa oras na ito, Panginoon, O Diyos, hayaan niyo po ang aming buhay ay maging daluyan, O Diyos, ng iyong kapangyarihan. Saan man kami pumunta, ano mang aming gagawin, ikaw ang malugod sa aming buhay. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen, amen, amen. Praise God, praise God. Praise the Lord. Gusto mo nating palakpakan ng ating mong Panginoon. Hallelujah. The best love of His praise. Lord, living God. Christ and solid rock I stand.
Ayan, tunay nga na tayo po ay nakakatayo only by the grace of God. Amen po? Amen. At ngayon naman po ay dadako tayo sa napakahalagang bahagi, no?